Ang Africa ay matatagpuan sa isang napakalawak na lupaing puno ng mga hindi kapani-paniwala, nakamamangha at nakakagulat na mga nadiskubre. Mga bagay na hanggang ngayon ay kinagigiliwan at pinag-aaralan pa rin ng mga siyentipiko. Ang mga nadiskubreng ito ay talaga namang nakakabighani at kung hindi pa mababanggit, siguradong hindi rin paniniwalaan ng karamihan. Kaya sa video na ito, ibabahagi namin sa inyo ang 20 bagay na nadiskubre ng mga siyentipiko sa Africa na nagpayanig sa buong mundo. Number 20, Homo naledi, isang bagong uri ng tao. Noong year 2013, may isang grupo ng mga cave explorers na nakatuklas ng isang bagay na tuluyang babago sa kwento ng ebolusyon ng tao. Sa isang tagong chamber sa loob ng Rising Star Cave System sa South Africa, nakakita sila ng isang napakahalagang koleksyon ng mga buto na mula sa isang species ng tao na noon lang nadiskubre. Tinawag itong Homo naledi. Ang paghuhukay sa chamber na iyon ay naging sobrang hirap dahil sa makikipot at matutulis na daanan na halos imposibleng daanan ng isang buong grown-up. Dahil dito, kinailangan nilang kumuha ng mga kabataang babae na sapat ang liit para magkasya sa loob ng kuweba. Ang mga buto ng Homo naledi ay nagpapakita ng halo ng mga primitibo at advanced na katangian, kaya naniniwala ang mga siyentipiko na ang species na ito ay nabuhay kasabay ng mga ninuno nating Homo sapiens at maaaring may naging papel sa paghubog ng ating kasaysayang ebolusyonaryo. Ang nakakabighaning bagay tungkol sa Homo naledi ay ang laki ng utak nito na tinatayang isang katlo lang ng laki ng utak ng modernong tao. Pero ang mga kamay at paa nito ay nagpapakita ng abilidad na mahusay humawak o gumamit ng mga bagay, kaya iniisip ng mga eksperto na posibleng may kakayahan ang Homo naledi sa komplikadong mga gawain at baka may social structure sila na kahawig ng atin. Kahit na nakakatuwa ang mga natuklasan, ang eksaktong edad ng Homo naledi ay nananatiling palaisipan. Gamit ang radiometric dating, tinatayang ang mga buto ay mula pa noong pagitan ng 236,000 at 335,000 years ago. Pero kailangan pa ng mas maraming pananaliksik para matukoy kung saan eksaktong bahagi ng ebolusyon pumapasok ang species na ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak ng mga siyentipiko kung paano napunta sa loob ng kuweba ang napakaraming kalansay ng Homo naledi. May ilang eksperto na nagsasabing posibleng ginawang libingan ang chamber na iyon. Pero may iba namang naniniwalang baka ito ay isang uri ng patibong o natural trap na naging dahilan ng pagkamatay ng buong grupo ng sinaunang tao. Number 19. Diving Blue Hole of Death. Matatagpuan sa baybayin ng Red Sea sa Egypt ang isang natural na tanawin na matagal nang kinahuhumalingan ng mga divers at adventurers. Tinatawag itong Blue Hole, isang underwater sinkhole sa dahab na may lalim na mahigit 100 meters at napapalibutan ito ng matatarik na bangin na direktang bumabagsak sa sobrang linaw na tubig sa ibaba. Pero ang Blue Hole ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Kinakailangan munang certified at may karanasan sa deep diving ang sino mang gustong sumisid dito ng ligtas. Pero para sa mga may lakas ng loob, napakalaki ng gantimpala. Makakakita ka rito ng mga grupo ng makukulay na isda at masiglang coral sa ilalim ng deep blue waters. Pero ang kagandahan ng Blue Hole ay may kasamang trahedya rin. Marami na itong biktima, mga divers na kulang sa karanasan. Kaya kilala ito bilang isa sa pinakadelikadong diving spots sa buong mundo. Kahit walang opisyal na tala, tinatayang umaabot sa 200 ang bilang ng mga diving casualties nitong mga nakaraang taon. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay si Yuri Lipsky, isang Russian-Israeli diving instructor na naging sentro ng balita sa diving world noong April 2000. Nagbuhat siya ng air tank, may dalang helmet camera at nilagyan pa ng weights ang belt niya bago tumalon sa Blue Hole. Hindi na siya muling lumutang. Alam mo kasi, kapag nasa mahigit 300 feet ka na sa ilalim ng dagat, posibleng maranasan ng divers ang tinatawag na nitrogen narcosis. Nagdudulot ito ng hallucinations, sobrang kumpiyansa, kalituhan, at maling pagdedesisyon na maaaring ikamatay. Kahit may ganitong panganib, patuloy pa ring dinadayo ang Blue Hole ng mga thrill seekers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga taong gustong subukan ang hangganan ng kanilang kakayahan at tuklasin ang hindi alam. Parang isa itong siren's call na sobrang hirap tanggihan. Number 18. Creepy Dead Trees in Dead Flay. Sa kalagitnaan ng Namib Desert, may isang lugar na parang kuha mula sa isang kakaibang painting. Sa isang tuyong white clay pan na tinatawag na Dead Flay, makikita ang isang nakakatakot na tanawin ng mga sinaunang patay na puno na sunog itim na ang kulay dahil sa walang habas na init ng araw sa Africa.
Mahihirapan kang paniwalaan, pero 900 years ago, ang Dead Flay, na ang ibig sabihin ay Dead Marsh, ay dating isang masiglang oasis na puno ng buhay. Ngunit dahil sa patuloy na pagkatuyo ng klima at paglawak ng disyerto, naputol ang supply ng tubig ng lugar na ito dahil sa nagsisitaasang sand dunes. Namatay ang dating luntiang gubat at ang naiwan na lang ay ang mga kalansay ng puno na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Nakausli ang mga pilipit na sanga na parang mga bony fingers. Dahil sa sobrang tuyong klima, hindi nabubulok ng maayos ang mga puno, kaya nananatili silang preserved, mga nakakatakot na paalala ng nakaraan. Dahil dito, dinadayo ng mga photographers, filmmakers at adventurers ang lugar na ito para masaksihan ang kakaibang kagandahan nito. Ang kombinasyon ng puting clay pan at itim na puno ay bumubuo ng isang dramatic at parabang ibang mundo na atmosphere. At dahil wala ni isang halaman sa paligid, parang nasa isang liblib at kinalimutang lugar ka talaga. Number 17. Discovery of a new continent and ocean. Sa gitna ng East Africa, sa Afar region ng Ethiopia, may isang geological phenomenon na kinagigiliwan ng mga siyentipiko at mga adventurer. Ito ang unti-unting paghahati ng kontinente ng Africa. Milyon-milyong taon na ang lumipas simula ng unti-unting nabibitak ang lupa ng Africa at ang Afar region ang pinakasentro ng pangyayaring ito. Ang Afar region ay matatagpuan sa tagpuan ng tatlong tectonic plates, ang Nubian Plate, Arabian Plate at Somalian Plate. Lagi silang gumagalaw, nagtutulakan at humihila sa isa't isa. Dahil dito, sobrang nipis ng crust sa lugar na ito, kaya nakaakyat ang magma mula sa ilalim ng lupa na siyang bumubuo ng tanawin ng mga bulkan, mainit na bukal at mga geyser. Sa ganitong klaseng mapanganib na kalikasan, nangyayari ngayon ang unti-unting paghahati ng Africa. Ang isa sa mga palatandaan ng mabagal pero tuloy-tuloy na prosesong ito ay ang pagbuo ng isang bitak na may habang 35 miles na nabuo noong 2005. Matatagpuan ito sa tinatawag na East African Rift Valley at may lalim na mahigit 50 feet at lapad na 65 feet. Ayon sa mga siyentipiko, sa loob ng milyon-milyong taon, lalawak pa ang rift na ito at tuluyang mahahati ang Africa sa dalawang kontinente. Ang mas maliit na kontinente ay bubuo ng kasalukuyang Somalia at bahagi ng Kenya, Ethiopia at Tanzania. Ang mas malaki naman ay binubuo ng lahat ng natitirang bahagi ng Africa. Dahil dito, posible ring mabuo ang isang bagong karagatan sa pagitan ng East Africa at Arabian Peninsula. At dahil dito, maaaring magkaroon ng baybayin ang mga bansang gaya ng Kenya at Uganda sa hinaharap. Number 16. Dinosaur unearthed in Zimbabwe. Sa malalayong gubat ng Zimbabwe, isang team ng mga siyentipiko na nagsagawa ng dalawang expedition noong 2017 at 2019 ang nakatuklas ng mga labi ng pinakamatandang dinosaur sa Africa, ang Embiresaurus raathi. Ang kamanghamanghang discovery na ito ay isang malaking breakthrough sa larangan ng paleontology. Ang pangalang Embiresaurus ay hango sa lokal na Shona language kung saan natagpuan ang mga fossils. Ang species name na raathi ay bilang parangal sa paleontologist na si Michael Wraith na unang nagulat ng mga fossil sa rehiyon. Ang Embiresaurus raathi ay pinaniniwala ang namuhay mahigit 230 million years ago. Noong panahon ng Jurassic period, isa itong maliit na herbivorous dinosaur, may habang 6 feet at timbang na mga 60 pounds. May payat itong katawan at mahabang leeg, perpekto para maabot ang mga halamang nasa matataas na lugar. Bagamat nakakatuwa na ang discovery ng Embiresaurus raathi, mas excited ang mga researchers sa posibilidad na mas marami pang matuklasang impormasyon tungkol sa sinaunang Africa. Ipinapakita ng finding na maaaring dating tirahan ng maraming iba't ibang dinosaur ang Zimbabwe at maaaring may mas marami pang nadiskubreng naghihintay lamang na mahukay. Number 15. Eye of the Sahara at ang Lost City of Atlantis. Ang Richat structure o tinatawag ding Blue Eye of the Sahara ay isang geological marvel na matatagpuan sa malawak na disyerto ng Sahara sa Mauritania. Ang nakamamanghang landmark na ito ay isang likas na tanawin na matagal nang gumugulo sa isip ng mga siyentipiko at kinahuhumalingan ng mga adventurer sa loob ng maraming dekada. Ang bilog na formation na ito ay may sukat na humigit kumulang 50 kilometers ang lapad, kaya isa ito sa mga pinakamalalaking at pinakakapansin-pansing istruktura na makikita mula sa kalawakan. Ang gitna ng Richat structure ay isang mataas na plateau na umaabot ng mahigit 600 feet ang taas mula sa sahig ng disyerto. Napapalibutan ang plateau na ito ng mga concentric rings ng bato
na bumubuo ng serye ng mga ridge at valley na nagbibigay sa istruktura ng itsurang isang dambuhalang bullseye. Ang mga layer ng bato ay gawa sa sinaunang sedimentary rock, kabilang na ang sandstone at limestone. Ayon sa mga siyentipiko, nabuo ang istrukturang ito dahil sa kombinasyon ng volcanic activity at erosion, na unti-unting naglantad sa iba't ibang layer ng bato at lumikha ng kakaibang bilog na pattern. Pero may ilan ding ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng misteryosong estrukturang ito. May mga nagsasabi na baka ito raw ang mga labi ng Lost City of Atlantis na nabanggit sa mga sinaunang sulatin ng Greek philosopher na si Plato. Kahit walang konkretong ebidensyang sumusuporta sa teoryang ito, marami pa rin ang naaakit sa posibilidad. Dahil sa hugis nitong bilog at mga concentric rings, may ilan ding naniniwala na baka gawa ito ng tao. Natural man o gawang tao, ang Richat structure ay patuloy na kumakabighani sa imahinasyon ng mga tao sa buong mundo. Number 14. Alien Sky Blue Stones. Isipin mong may hawak kang isang bato na sinasabing galing mismo sa kalangitan. Ito ang kwento ng misteryosong asul na bato na nakuha ng Italian geologist at archaeologist na si Angelo Pittoni mula sa isang fula chief sa Sierra Leone, West Africa, noong year 1990. Ayon sa tribo, ang mga batong ito ay ibinigay raw sa kanila ng mga nilalang na nanggaling sa kalangitan. Ang kakaibang bato ay hindi pa raw nakita ni Pittoni sa kahit anong lugar noon at nang makabalik siya sa Europe, ipinadala niya ito sa mga research laboratory para ipasuri. Natuklasan sa mga tests na ang bato ay natatangi at hindi tumutugma sa kahit anong kilalang mineral. Kahit ilang ulit itong sinuri, hindi maipaliwanag ng mga eksperto kung bakit asul ang kulay nito. Nang durugin ito at gawing pino para masuri sa ilalim ng microscope, hindi na makita ang kulay asul. Kahit i-expose sa matinding init o asido, hindi pa rin ito nababago o nasisira. Ayon kay Pittoni, ang itsura ng blue stone ay kahawig ng purong turquoise na matatagpuan sa dibdib ng mga Egyptian priest. Tinawag pa niya ito bilang Stone of Heaven, isang tawag na nagpapahiwatig na kakaiba ito sa lahat ng gemstones na kilala ng tao. Kaya ang tanong, saan nga ba ito galing? Totoo nga bang regalo ito mula sa mga nilalang sa kalawakan? O may tinatagong sikreto ito mula sa mga sinaunang sibilisasyong matagal nang nawala? Number 13. Unidentified Heads Discovered. Liedenberg Heads. Sa Liedenberg, South Africa, isang batang lalaki ang nakadiskubre ng isang bagay na yayanig sa buong mundo ng archaeology. Si Carl Ludwig von Bezing ay simpleng naglalaro lang sa farm ng kanyang ama noong year 1957 nang mapansin niya ang kakaibang piraso ng pottery sa lupa. Hindi niya alam, ang nakita niya ay ang Liedenberg Heads, isang serye ng mga artifact na kinikilalang ilan sa mga pinakaunang halimbawa ng Iron Age art sa Southern Hemisphere. Noong una, ang mga ulo ay putol-putol at kalat-kalat sa lupa. Pero sa tulong ng maingat na paghuhukay, naitipon at nabuo muli ang mga ito sa University of Cape Town. Sa kabuuan, 7 ulo ang nabuo, 2 malaki at 5 maliit. 6 sa mga ito ay nagpapakita ng mga katangiang tulad ng sa tao, habang ang ika-7 ay may itsurang kahawig ng hayop. Nakakatuwang malaman na 4 sa mga maliliit na ulo ay magkapareho ng sukat at disenyo, kaya naniniwala ang mga eksperto na sabay-sabay itong ginawa bilang isang grupo. Matapos ang carbon dating, tinatayang ang mga ulo ay mula pa noong 490 AD. Ayon sa mga dalubhasa, maaaring ginamit ang mga ito sa mga seremonya noong Iron Age dahil may maliliit na buta sa gilid ng mga ulo. Posibleng ang mga butas na ito ay ginamit para itali sa mga poste o costume habang ginagamit sa mga ritual o pagtatanghal. Ngayon, makikita na ang mga kahangahangang ulo na ito sa South African Museum sa Cape Town. Number 12. Sahara Desert, Africa. Pumikit ka at isipin mo ang Sahara Desert. Ano ang naiisip mo? Isang malawak na lugar na puro buhangin, tirik ang araw sa itaas, at walang kahit anong mapagkukunan ng tubig. Tama ka, ganyan nga mismo ang Sahara Desert. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking hot desert sa buong mundo at pangatlo sa pinakamalaki sa lahat, kasunod ng Antarctica at Arctic. May sukat itong 9.2 million square kilometers, halos kasing laki ng China. Hindi lang ito malawak, kundi puno rin ng hiwaga. Maniwala ka man o hindi, mga 11,000 years ago, hindi laging mainit, tuyot at malupit ang lugar na ito. Dati itong luntiang kapatagan na may mga lawa, ilog at damuhang sagana sa hayop gaya ng mga hipo, antelope, elepante at marami pang ibang nilalang. Ang Green Sahara ay nangyari dahil sa pabagubagong galaw ng Earth sa axis nito.
isang pattern na inuulit tuwing every 23,000 years. Kapag nagtilt ang Earth sa ibang anggulo, nagbabago rin kung paano pumapasok ang solar radiation sa atmosphere. Ibig sabihin, noong panahon ng Green Savanna, mas maraming radiation mula sa araw ang natatanggap ng tropics. Kaya umaabot ang tag-ulan sa gitna ng ngayoy tuyong disyerto. Ang masaganang ulan ang naging dahilan ng pag-usbong ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. Pero mga 5,000 years ago, nagsimulang matuyo muli ang Sahara at pinaniniwala ang dulot ito ng mga natural na pagbabago sa lupa, hindi dahil sa tao. Kaya kahit disyerto at tuyong-tuyo, ang Sahara ngayon may pag-asa pa. Ayon sa mga eksperto, mga 15,000 years mula ngayon, posibleng bumalik ito bilang isang luntiang paraiso na puno ng buhay. Number 11. Child of Taung. Noong year 1924, sa Taung, South Africa, may mga quarrymen na nagtatrabaho sa mga limestone deposit ng Buxton Lime Works nang bigla silang makadiskubre ng isang bagay na magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang maliit na bungo ng bata ang kanilang natagpuan. Ang bungo ay ipinakita kay Raymond Dart, isang anatomist at anthropologist, na agad namang napagtanto ang kahalagahan nito. Ayon kay Dart, ang fossilized remains ay mula sa isang hominin species o sinaunang ninuno ng tao na namuhay halos 2.8 million years ago. Pinangalanan niya ang bagong species na Australopithecus africanus, na ang ibig sabihin ay Southern Ape of Africa. Noong panahong nadiskubre ang Taung Child, karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na ang pinagmula ng mga sinaunang tao ay mula sa Europe. Pero hinamon ng Taung Child ang paniniwalang ito dahil ito ang kauna-unahang early human fossil na natagpuan sa Africa. Dahil dito, nagkaroon ng malinaw na ebidensya na ang Africa ang tunay na pinagmulan ng sangkatauhan na sumusuporta sa Out of Africa theory. Sinasabi sa teoryang ito na sa Africa nagsimula ang modernong tao bago kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang nito kinumpirma ang teorya, kundi ipinakita rin ng Taung Child ang mga makabuluhang detalye sa itsura nito. Ang utak at ngipin ay tulad ng sa mga unggoy. Pero ang hugis ng bungo at dental arch ay kahawig ng sa tao, isang intermediate form sa pagitan ng dalawa. Mula year 1936 hanggang 1947, mas marami pang Australopithecus fossils ang nahukay sa South Africa. At sa pagkakataong ito, mga adult specimens na. Pinatibay pa nito ang orihinal na pahayag ni Dart na ang Taung Child ay tunay na early human ancestor. Ngayon, kinikilala ang Taung Child bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng tao at ang pagkakadiskubre nito ay tuluyang nagbago sa larangan ng paleoanthropology na binago ang paraan ng pag-unawa natin kung saan tayo nanggaling at paano tayo nagsimula. Number 10. Mauritius Ang, nakamamanghang isla ng Mauritius na matatagpuan sa southeast coast ng Africa, ay tahanan ng iba't ibang uri ng halaman, hayop at magagandang coral reefs. Pero sa gitna ng mga natural wonders nito, may isang tanawin na talaga namang nakakamangha, isang underwater waterfall. Kapag nasa dalampasigan ka, mukhang wala lang ito. Pero kapag sumakay ka ng helicopter at tiningnan ito mula sa himpapawid, makikita mo ang isang bagay na talaga namang kahanga-hanga, parang may malawak na talon na bumabagsak sa ilalim ng alon. Ang tanawing ito ay nakakabighani. Pero ang totoo, ang tinatawag na waterfall ay isa lang optical illusion na dulot ng buhangin at silt deposits na dumudulas pababa sa slope at bumabagsak sa kailaliman ng dagat. Habang umaagos ang buhangin sa ocean floor, nagmumukhang parang may talon o parang hinihigop ng isang malaking drain ang isla. Kahit hindi ito totoong talon, patuloy pa rin itong pinupuntahan ng mga turista sa Mauritius na namamangha sa kakaibang ganda ng isla na ito sa Indian Ocean. Number 9. Stonehenge of Africa. Mga 700 miles sa timog ng Great Pyramid of Giza at about 60 miles sa kanluran ng Nile River, matatagpuan ang isang stone complex na halos kapantay ng sikat na Stonehenge sa England. Tinatawag itong Nabta Playa. Unang nadiskubre ang Nabta Playa noong 1970s ng isang grupo ng mga archaeologist. Nakita nila ang sunod-sunod na stone structures na tila naka-align sa mga bituin, kaya tinawag itong Stonehenge of Africa. Pero mas matanda ito kaysa sa counterpart nito sa England. Umabot ito ng higit 7,000 years ang tanda. May mga stone circles, megaliths at iba pang structures ang site na pinaniniwala ang ginamit bilang astronomical observatory at kalendaryo para subaybayan ang pagbabago ng mga panahon. Ang mga sinaunang taong gumawa nito ay posibleng mga nomadic herders na naglalakbay sa lugar kasama ang kanilang mga hayop.
Ang pinakaimportanteng istruktura sa Nabta Playa ay ang Calendar Stone Circle na binubuo ng 4 na pares ng malalaking bato at iba't ibang mas maliliit na bato. Ayon sa pag-aaral na inilathala noong 2007, kumpirmado ng mga archaeoastronomers at archaeologists na posibleng naka-align ang mga bato sa mga bituin tulad ng Sirius, Arcturus, Alpha Centauri at ang belt ng Orion. Dapat mo ring malaman na nalagay sa peligro ang kahalagahan ng lugar na ito nang simulan ng ilang turista at bisita na galawin ang mga bato at baguhin ang kanilang posisyon, na tuluyang nakaapekto sa alignment nito. Dahil dito, inilipat ang mga bato sa Nubian Museum sa Aswan, Egypt, kung saan maaaring makita ng mga bisita ang monumento sa orihinal nitong ayos mula sa ligtas na distansya. Number 8. Burkina Faso. Sa baybaying baryo ng Bazul sa Burkina Faso, may isang kakaibang phenomenon na taliwas sa alam nating ugali ng mga buwaya. Habang kilala ang mga buwaya sa pagiging mapanganib at walang awang manghuli, iba ang reputasyon nila sa Bazul. Dito, itinuturing silang mabait at kahit nakikipaglaro pa raw sa mga tao. Ayon sa lokal na alamat, ang kakaibang ugnayang ito sa mga predator ay nagsimula pa raw noong ika-15 siglo. Noong panahong iyon, tinamaan ng tagtuyot ang maliit na baryo ng Bazul at nauhaw at naghirap ang mga tao. Doon raw biglang lumitaw ang mga guardian crocodiles at inakay ang mga nauuhaw na taga na yon papunta sa isang tagong lawa kung saan sila nakainom ng tubig. Bilang pasasalamat, nagdiwang ng isang malaking kasayahan ang mga taga-baryo para pasalamatan ang mga buwaya. At dito raw nagsimula ang espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Taon-taon, ipinagdiriwang ng mga lokal ang isang seremonyang tinatawag na lakra, kung saan sila ay nag-aalay at humihiling sa mga buwaya para sa kalusugan, kasaganaan at magandang ani. Sa Bazul, normal na makakita ng mga buwaya sa mga bakuran ng mga lokal, lalo na tuwing dry season. Sa ibang panahon, pumupunta ang mga buwaya sa baryo para maghanap ng ligtas na lugar para mangitlog at pinoprotektahan ng mga residente ang kanilang mga pugad laban sa ibang hayop. Naniniwala rin ang mga lokal na ang mga buwayang ito ay kinakatawan ang mga kaluluwa ng kanilang mga ninuno. Kaya kapag may buwayang namatay, ginagawa nila itong parang tao, nilalagyan ng kabaong at binibigyan ng burol. Number 7. Bird of Saqqara. Noong year 1898, may nadiskubring artifact ang mga archaeologist na pumukaw ng imahinasyon ng maraming mananaliksik at ordinaryong tao. Ang artifact na ito ay tinawag na Saqqara bird at nahukay ito mula sa isang libingan sa Saqqara, Egypt. Tinatayang 2,200 years old na ito at ang hugis nito ay parang eroplano sa panahon ngayon, pero may ulo ng ibon. Ang lapad ng pakpak nito ay 180 mm at tumitimbang ito ng 39.12 grams. Kahit ganito na ito katanda, nananatiling misteryoso ang layunin ng Saqqara bird. Walang dokumento mula sa panahong iyon na nagpapaliwanag kung para saan ito, kaya lalo itong naging palaisipan. May mga nagsasabing posibleng may alam ang mga sinaunang Egyptian tungkol sa aerodynamics. May ilan na naniniwala na baka isa raw itong working model ng isang aircraft o glider. Pero hindi lahat ay kumbinsido. Ayon sa mainstream researchers, ang Saqqara bird ay isa lang laruan ng bata o simpleng ukit ng isang totoong ibon o baka raw isang uri ng weather vane. Pero kahit iba-iba ang paniniwala, hanggang ngayon ay pinagdidebatehan pa rin kung ano talaga ito. Ano sa tingin mo? Maaaring may nauna na ba sa konsepto ng paglipad ang mga sinaunang Egyptian? O isa lang ba talaga itong interesting pero simpleng artifact? Number 6. Desert Fairy Circles. Sa gitna ng malawak at tila patay na disyerto ng Namibia, may isang misteryo na hindi pa rin masagot ng mga siyentipiko hanggang ngayon, ang tinatawag na Namibian Fairy Circles. Ang mga kakaibang bilog na ito, bawat isa ay may sukat na halos 39 feet ang lapad, ay makikitang parang perpektong hugis na patches ng tuyong lupa na napapalibutan ng luntiang damo. Mas nakakagulat, milyon-milyon ang bilang ng mga bilog na ito nakalat sa 1,100 miles ng tuyong damuhan sa Southern Africa. Maraming teorya na ang sinubukang ipaliwanag ang pinagmulan ng mga bilog na ito, pero wala pang nakapagbigay ng siguradong sagot. Isa sa mga teorya ay gawa raw ito ng mga anay na unti-unting kinakain ang ugat ng damo sa ilalim ng lupa. Ang iba naman ay naniniwalang kusa raw tumutubo ang mga halaman sa ganitong pattern na hindi pa rin maipaliwanag kung bakit. May ilan pa ngang nagsasabi na baka ang mga bilog na ito ang susi sa pag-unawa kung paano nabubuhay ang mga halaman sa sobrang lupit na kalikasan. Pwedeng lakarin o liparin ng mga bisita ang lugar kung saan matatagpuan ang mga fairy circles at tunay na nakakamangha ang hitsura ng mga ito.
Hindi man tiyak kung gawa ito ng mahiwagang fairies o natural na proseso, isa ito sa mga pinakakakaibang misteryo ng kalikasan. Number 5. Voodoo in Africa. Sa West Africa, malawak na isinasagawa ang relihiyong voodoo na kumalat na rin sa ibang panig ng mundo dahil sa malawakang slave trade noon. Pero ang maliit na bansa ng Benin ang kinikilala bilang pinagmulan ng voodoo. Sa katunayan, mahigit 40% ng populasyon nito ang sumusunod sa voodoo bilang opisyal na relihiyon. Ipinagdiriwang pa nga ito bilang isang public holiday na tinatawag na Voodoo Day at may National Voodoo Museum din para sa natatanging relihiyong ito. Kahit may reputasyon ang voodoo bilang masama o itim na mahika para sa mga taga-Benin, isa itong kabuuang paraan ng pamumuhay. Saklaw nito ang kultura, filosofiya, wika, sining, sayaw, musika at gamot. Ang spiritual world ng voodoo ay binubuo ng Mawu, ang supreme being, at mga tinatayang 100 divinities na kumakatawan sa iba't ibang bagay tulad ng digmaan, karamdaman, paggaling, lupa, bagyo, at marami pang iba. Tinatawag ng mga voodoo priest ang mga Diyos na ito para tumulong sa mga ordinaryong tao. Gumagamit din sila ng mga halamang gamot para gamutin ang may sakit o sa ilang kaso para lasunin ang kanilang kaaway. Minsan, nag-aalay sila ng manok, tupa o alak sa mga divinities bilang pakiusap o pasasalamat sa tinupad na healing. Lumalapit ang mga tao sa voodoo priest para humingi ng tulong sa iba't ibang bagay. Pagpapagaling ng sakit, paghahanap ng trabaho, pag-close ng business deal, paghahanap ng asawa, o pagkakaroon ng anak. Number 4. African Goliath Frogs. Kapag iniisip natin ang palaka, madalas naiisip natin ang maliliit at tahimik na amphibians. Pero ipakikilala namin sa iyo ang pinakamalaking palaka sa buong mundo, ang Conrawa Goliath, o mas kilala bilang African Goliath Frog. Ang dambuhalang amphibian na ito ay maaaring lumaki hanggang 12.5 inches ang haba at tumimbang ng hanggang 7.2 pounds. Kasing laki na ito ng ilang alagang pusa. Nakatira ang mga dambuhalang palakang ito sa mga rainforest ng Western Africa, malapit sa mga rumaragasang ilog at talon. Gaya ng ibang palaka, kailangan nilang manatili malapit sa tubig. Tuwing gabi, nauupo sila sa mga bato sa tabi ng ilog para maghanap ng pagkain. Ang diet nila ay binubuo ng mga insekto, crustacean, isda, at iba pang amphibians. Akala mo siguro dahil sa laki nila ay malakas silang kumaok. Pero tahimik ang Goliath frogs dahil wala silang vocal sac. Iba rin ang paraan nila ng pagpaparami. Ang lalaking Goliath frog ay gumagawa ng pugad gamit ang mga bato at graba malapit sa ilog at naglalaban-laban sila sa wrestling matches para makapili ng kapareha. Ang paggalaw ng bato at wrestling ang posibleng dahilan kung bakit mas malaki ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Nakakaiba para sa mga palaka. Ang babae ay nangingitlog ng libo-libong itlog sa pugad at pagkatapos noon, wala nang parenting na nagaganap ni hindi nila hinihintay mapisa ang itlog. Sa kasamaang palad, ang mga kamangha-manghang nilalang na ito ay nanganganib ng mawala dahil sa pagsira ng kagubatan ng tao tulad ng pagtutroso, pagsasaka at paninirahan, nawawala na ang kanilang natural na tirahan. Bukod dito, hinuhuli rin sila para kainin ang kanilang karne. Number 3. Fantasy Coffins of Ghana. Sa timog baybayin ng Ghana, ang kamatayan ay hindi malungkot na pangyayari, kundi isang makulay na selebrasyon. Ang mga Ga people ng Ghana ay nagdala ng paggawa ng kabaong sa panibagong antas sa pamamagitan ng kanilang kahanga-hangang fantasy coffins. Ang mga kabaong na ito ay hindi ang ordinaryong kahoy na kabaong na karaniwan nating iniisip. Sa halip, may iba't ibang hugis at disenyo ito na kumakatawan sa propesyon, hilig o estado sa buhay ng yumao. Halimbawa, ang isang kabaong na hugis mikropono ay para sa isang musikero o tagapagsalita. Kabaong na hugis kotse para sa driver, hugis eroplano para sa piloto, at hugis leon para sa isang pinuno o chief. Ang craftsmanship sa paggawa ng mga kabaong na ito ay kahanga-hanga, puno ng detalye na nagpapabilib sa kahit sinong makakakita. Dahil sa kasikatan nito, ini-export na rin ang mga kabaong na ito sa ibang bansa tulad ng United States at Europe. Maaaring kakaiba o nakakatawa ito sa paningin ng iba, pero para sa kultura ng Ga, isa itong mahalagang tradisyon. Ito ay bilang pagdiriwang sa naging buhay at tagumpay ng yumao at isang espesyal na paraan para makapagpaalam ang pamilya at komunidad sa natatanging paraan.